Sino sa inyo masaya tuwing Sunday dahil you're able to come to the house of God to worship the Lord? Amen? Kanina po pinapanood ko yan. Nasa likod po ako, meron po kami maliit na sa upuan po dyan sa likod. Pero po yan, tagusan po yan. I saw a lot of people jumping, dancing. In fact, it's a celebration every Sunday. Sunday is the most awaited day of the week because on Sunday we are about to meet our God in a place where we call dito po sa World Trade Center, there's excitement on my heart every time I go to church on Sunday because this is the uninterrupted time with God. Amen? Nasubukan niyo na po bang gusto mo mag-pray, nasa opisina ka, para masaya, ang dami namang store mo, di ba? Pagpunta mo naman sa bahay mo, yung nanay mo, kaya yung anak mo, naku, paano kaya, di ba? Pero alam niyo po, kahit sa kayo magpunta during the week, ang daming istorbo. But praise the Lord, Sunday was given to us by God so that we could have uninterrupted worship service. For the next 2 hours, ang mga tao po ay magkakaroon ng tamang oras at panahon na sumamba sa ating Panginoon. Kaya palakpakan natin ng Diyos na buhay na binibigyan po tayo. Magpo-focus po ako sa pangatlong aspeto ng gospel o yung core ng gospel. Una po, binanggit ko po last week, yung mabuting balita. Yung gospel content. In fact, ang laman daw ng gospel, ng mabuting balita, dapat lahat ng tao alam to, na merong ibinabalita ang Diyos sa inyo. Ano yun? Ano yung tatlong gospel content? Redemption, renewal, at restoration. Dapat bawat Kristiyano, alam niya po yan, gospel fluent tayo, na ang content ng pinaniniwalaan natin, na ang Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw at simula noon, muli siyang nagpakita sa mga tao. Buhay ang ating Diyos. Ang natapos ng resurrection, ang inaccomplish niyan, para ako ay i-redeem sa bondage ng kasalanan, para i-renew ako ang aking isipan, ang aking pagkatao, at para ma-restore ang buhay ko at ang mundong ito. Yan po ang gospel content. Now, lahat ng maniniwala sa gospel, mapapabilang sa tinatawag na gospel community. Come on, say the word, gospel community. Walang isang gospel disciple ang hindi siya sumama sa gospel community. Because every gospel disciple join the gospel community. Buksan natin sandali ang Book of Acts. Kung may dala po kayong Bible, magsimula po tayo sa starting sa verse 41 para makita niyo po yung gospel community. Ibig sabihin po dito, yung mga naniniwala sa gospel, meron silang sariling community. Meron silang komunidad, meron silang tinatawag po natin, nagkakaroon sila ng parang samahan ng mananampalataya. Sabi po ng verse 41, andyan ba tayo? Yan. Those who accepted His message were baptized. So yung lahat po daw ng nanampalataya na baptized, and about 3,000, how many? 3,000 were added to their number that day. Ibig sabihin, may 3,000 nakakilala nung panahon na yun, hindi ngayon, at sila'y napabilang. Napabilang, ibig sabihin, kasama sila sa bilang, ibig sabihin. Ibig sabihin, nung unang panahon pa lang, pag sila'y nakakilala kay Kristo sa pamagitan ng gospel, yung sarili nila, pinapabilang nila, ako po, isama niyo ako sa bilang. Binilang sila, 3,000. Napabilang sila, they were added to their numbers. Nung time po kasi ngayon, nung panahon, ang naniniwala lang, una yung 12 disciples. Siguro yung 120 sa Book of Acts, and then another 500 nung lumakad si Christ. Marami na rin mga 1,000 na sila noon. Pero dito, after si Kristo bumalik sa langit, buhay yung Diyos Meron daw 3,000 na dagdag sa kanilang number. Sabi, nag-grow sila. Lahat ng nakakakilala, napapasama to their number. Now, banggitin ko lang. Alam niyo po sa Pilipinas, ang isang nakakalungkot, sabagay, noon pa man ang Biblia ay nariyan na. Kaya lang sa Pilipinas, hindi sikat sa mga Kristiyano ang Biblia. In fact, kung kayo po yung kadarating nyo pa lang dito, baka maisipunin nyo, parang ikaw ang pinag-uusapan. Sa mga Pilipino, according sa survey, 90% of every household ay mayroong Bible. Imagine, Luzon, Visayas at Mindanao, 90% may Bible.
But unfortunately, based on study, out of that 90% na may Bible sa bahay, only 7 to 11% ang nagbabasa ng Bible. Meaning to say, 90% na Pilipino may Bible, 11% lang ang knowledgeable sa Bible. Alam niyo ibig sabihin po nun? Meron po tayong 85 to 90% ignorante sa laman ng Biblia. Tingnan mo yung katabi mo sandali. Tingnan mo, baka kasama sa 90% yan. Or kasama siya dun sa 11% na alam yung laman ng Biblia. Now, sa kadahilanan po na maraming Pilipino na hindi nagbabasa ng Biblia, may napaka-religious po ng mga Pilipino. Lahat po ng klaseng religious activities ginagawa. Pero yung tanong, nasa Bible ba yun o wala? Kadalasan po doon ay wala sa Biblia. Sa makatwid, ang mga tao ay gumagawa na hindi niya alam kung ano yung final authority ng kanyang pinaniniwalaan. Ano po ba ang dapat? Dapat ang bawat Pilipino, ang final authority ng truth sa kanya, walang iba kundi yung Biblia, yung Bible. Pag sinabi ng Bible, yan ang final. Ay walang lalaban, Bible na yan eh. Pag Bible, sinabi ng Bible, sundin natin yan. Tawag ko doon, final authority. Nagtalo kayong dalawa. Hindi kayo magkasundo, tanungin natin ang Bible. Eh sabi ng Bible, ganun. Talo ka, bakit? Eh sabi ng Bible, yun ang tama eh. Hindi ang final authority ikaw, ang final authority yung Bible. Now, take note on this. Sa mga Pilipino, ang kanilang final authority ay hindi Bible. Kadalasan yung kanilang lolo, yung kanyang tita, yung kanyang uncle, yung kanyang nanay. Pag sinabi ng uncle niya, dapat lumakad ka ng palod. Bakit? Basta! Bakit? Mapupunta ka sa langit. So, ikaw naman, lakad ka ng palod. Nakita niyo mga Pilipino, pag sumasakay sa jeep, observa niyo sa jeep, no? Pag dumadaan sa simbahan, kaganon bigla mga Pilipino. Uy, malamang religious. Pagbaba yan. Diba? Tanong nyo, Sister, ba't mo ginagawa yan? Ano ibig sabihin yan? Bakit ka gumanon? Sino nagsabi sa'yo? Lola ko. Punta mo yung lola niya. Saan ba address ng lola mo? Sabi mo, Lola, sakay ka rin ng jeep. Makita mo yung lola niya. Uy, pareho. Lola, saan mo kinuha yan? Ba't ka gumaganyan, Lola? Sa lola ko din. Lahat pupunta mo, puro lola niya yon. Walang magsasabi doon, sabi ng Biblia ko, pag nakakita daw ako na si Mang, gumanon ako. Walang nakalagay sa Bible. Now, take note. Hindi naman masama yung gumaganon ka. Pero wala sa Bible yun. Ngayon, pag hindi ako gumaganon, sabi ng iba, ba't di ko gumaganon? Masamang tao ka, ano? Tingnan mo na, wala namang ganyanan. Ha? Naintindihan niyo sinasabi ko? Ha? Pangalawang example. Bakit ang mga Pilipino, dahil Kristiyano, bakit pagdating ng January 9, bubuhat ng tali? Talagang ipita, nagyakayapak. Naalala niyo yun? Yung sa Quiapo, tanongin mo, Sir, mukhang pawis na pawis kayo ha. Puro libag yung paa nyo. Mukhang napagod. Bakit po nyo ginagawa yan? Kasi ito'y aming panata. Sino po nagsabi sa inyong gawin nyo yung panata na yan? Sasabihin sa'yo, pinamana sa akin ng nanay ko, ng tatay ko, ng lolo ko. Lolo mo na naman. O sige, tawagin mo yung lolo mo. Lolo, huli ka. Ba't hindi na ako ba't hindi na ako sumasama doon sa mga pasan-pasan? Kasi may hina na ako. Saan nyo nga ako natutunan yan? Di siya lolo ko. May nakalagay ba sa Bible na tuwing January 9, magpasan tayo? Wala naman. Ba't mo ginagawa? Religious thought lang natin eh. Ito pa, pangatlo. Bakit pagkamahal na araw ang Pampanga ay napakasikat na lugar? Buong mundo. Bakit? Nandun yung mga Kristiyano na nagpapapakong aktual sa Panginoon, sa krus. Minsan, punta kami doon, grabe, totoo talagang pinapako. Kaya lang yung mga pako nila, nakababad mo muna sa alcohol na mga 3 buwan, mga ganon. Talagang para daw walang mikrobyo. Si Kristo nagpaka mo na puro pako, puro kalawang yun eh. Pero sila hindi. Talagang dapat bago ipako, kumbaga sa parang doktor, dinaan muna sa napakaraming proseso. Naglalakad, pinapalulik. Tanungin mo, brother, sugat-sugat ka na, dugo-dugo na yan Bakit ka nagpapalo? Penitensya to, pare. Panata ito.
Sino naman nagturo sa'yo niyan? Di sino pa? Yung lolo ko. Oh, lolo mo na naman. Ang dami namang lolo. Yung isa naman, nagbubuhat ng krus. Di ba? Daman-daman niya, ginagaya niya daw si Kristo. Sinabi mo ng Bible na gayahin mo siya? Ang sinasabi ni Lord na gayahin siya, doon sa kanyang pamumuhay, hindi sa pagbubuhat ng krus. Ba't napapunta sa buhatan ng krus, pakuan ng krus? Kay lolo kasi, sabi mo nga sa atin mo, yung lolo mo talaga. Ngayon, ano ang vital authority ng mga tao? Lolo. Kwentong kotsero, kwentong lolo, utos ni lolo. Pero tanongin mo yung tao, sinusunod mo ba yung Bible? Hindi alam. 90% may Bible, 11% ang nagbabasa. Kaya naman pala, dahil hindi ka nagbabasa, nakinig ka sa mga sabi-sabi. Gusto mong pumunta sa langit? Oo. Dapat ganito. Una, dadaan ka muna sa purgatorio. Doon, tatambay ka doon mga ilang taon. Pagtambay mo doon sa purgatorio, doon, pa-beach-beach lang muna. Hindi ko alam kung purgatorio, may beach ata doon. Hindi ka naman mapupunta sa impyerno, pero hindi ka rin pupunta sa langit. Tawag doon, purgatory. Ang purgatory ay isang holding area ng mga questionable na people. And unless somebody pray for them, you will never go up. You will stay there. Pag talagang sumobra ka na sa taning at walang nagpe-pray, you will go down. Tanungin mo na naman sila, saan mo na naman natutunan yan? Sabi kasi ni Lolo. Si Lolo na naman. Tanungin mo, sinabi ba ng Bible na may purgatorio? Wala. Langit at impyerno lang. Ba't nagkaroon ng purgatorio? Sabi ni Lolo. Sino pinanawalaan mo? Bible o Lolo? Si Lolo. Kasi si Lolo may relationship sa akin. Ang Bible, na sinulat lang yan ng tao. Yun. Kaya mga tao, look at them. Mukhang Kristiyano, pero hindi naging Kristiyano. Bakit? Ang basihan ng buhay, si Lolo. Ang tunay na Kristiyano, ang basihan ay ang Biblia. Tingnan nyo naman, pinakahuling example. Dahil natuto tayo kay Lolo, alam nyo man yung Lolo natin, ang buong pag-aakala ng mga Kristiyano, ang pagiging Kristiyano ay 2 hours a week. Christian ka? Opo. Mahal mo si Lord? Opo. Ilang oras? 2 hours a week po every Sunday. Saan nyo natutunan na ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay 2 oras sa loob ng 1 linggo? Kaya yung mga Christian ngayon, yung mga bagong Christian, sabi mo sa kanya, dapat pagmahal mo si Lord araw-araw. Ha? Oo, mahal ko si Lord araw-araw. O sige, ito gawin mo sa Monday, sa Tuesday, sa Wednesday. Grabe naman, nakaka-pressure. Pastor, wala po akong time. Ano lang time mo? Sunday, 1 to 3. Asahin mo ang verse 42. Ano po sabi dito? Sa verse 42, sinabi mo, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostle. All the believers were together and had everything in common. They even sold their property and possession to give to anyone who had need. Verse 46, ano sabi po dyan? Every day, sabihin, every day, ayaw nyo niya salita na yan, no? Dapat nakalagay dyan, every Sunday, they continue to meet together in the temple court. Ano sabi dyan? Saan mo na naman kinuha yan, Pastor? Sa Bible. Ang pagmamahal sa Diyos, every day, hindi once a week. Bakit yung iba gusto lang tuwing linggo? Saan mo natutunan? Kay Lola. Hindi tayo naging gospel disciple. Itong mga gospel disciple, they know that they love God every day of their life. Why? Because God loves you 24 hours a day, 7 days a week.
Or, mukhang mali ata ka dyan, Pastorial. Okay, ito yung tama. The truth is this, God loves you 25 hours a day, 8 days a week. Pastor, parang sobra yan Ang 24 lang dapat, ba't mo sinabing 25? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, lagpas-lagpas Amen po ba? Hindi lang tayo mahal 8 days a week, 7 days a week, 8 days a week. Now, ito. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ano ba ganti mo kay Lord? 2 hours a week. Isa mo natutunan yan kay Lolo. Meron tayong masamang lumalaganap sa Pilipinas, yung ating tinatawag na mga Lolo mentality. Natutunan mo ang religion sa action mo kay Lolo. Kailan kaya tayo matututo sa Bible? The final authority is the Bible. We conduct our behavior in the church through the Bible. We conduct our Christian life through the Bible. We test our Christian life through the Bible. We ask the question through the Bible. We confirm the truth according to the Bible. The Bible is the final authority of my life. You and I had a Bible. And the Bible is the final authority should be in our life. Yan po ang problema. Yung iba ho kasi hindi nyo pa kinikilala na ang Bible ang final authority. Kaya yung lola mo, papahirapan ka nun. Paano ko pinahirapan ng lola ko? Wednesday, maglalakad ako ng palahod, kasama siya, mula harapan ng Baklaran hanggang harapan ng altar sa Baklaran. Thursday, sasama niya ako doon sa ano pangalan nito? St. Joseph ata, yun nasa may Malacanang. Grabe, lalakad na naman akong palahod doon. Friday, Quiapo, lalakad na naman akong palahod. Ay nako, sa sobrang pagod ko, alam niyo ginagawa ko? Bago ako mapunta, chochongki muna ako, magmamariwana ako. Tapos bangag na ako, saka ako lalakad ng palahod. Mapagbigyan ko lang itong lola ko na to. Hindi ko alam ginagawa ko. Pag uwi ko, tatanta rin ako ng mura ng lola ko. Sabi ko sa lola ko, kasi simba lang natin, huwag muna kayo magmura. Nababad trip ako, please. Bangag ako, siya naman, wala namang tinira, pero sabog din. Hindi kayo magkaintindihan dalawa. Pero nagsimba kami pareho. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. Sige, huwag kayo mayas. Parang tayo. Hindi naman nakadrugs, pero bangag, di ba? Gumagawa ka. Ang dami kong pinagagawang puro religious dahil ang lola ko. Pag Mayo, sasabihin sa akin, Oriel, maganda ka, bakit? Maglalakad tayo, punta tayo Antipolo. Bakit lola? Shh, makinig ka na lang. Huwag ka na magtanong. Lalakad na po kami, lalabas kami ng bahay. Shh, ubarin mo yung tsinelas mo. Wala kang respeto. You are on the holy ground. Holy ground? Kaya po ito, dami mga kriminal dito. Holy ground daw. Hubad naman ako ng sapatos. Sunod. Blindly, I just follow my lola. Grabe, nangangawit na ako. Nasa EDSA pa lang kami. Diyos ko po, ang hirap. Ginagawa ko, dinadala ko yung skateboard ko. Pag medyo nag-skateboard na lang ako yun. Pagpababa, skateboard, lola ko, naiiwan, tumatakbo yung lola ko, Oriel. Mag-aral ka mag-skateboard kung gusto mong sumama sa akin. Maniwala po kayo, lahat ginawa ko blindly. Magpe-pray na kami doon, upo ako doon, madaling araw. Ginagawa ko, natutulog na ako sakali, bahala ka, lola. Gusto mo mag-pray ka, magdamag ako, matutulog na. Pagod na ako. I was asking myself, is this right? Wala bang nabago sa buhay ko. Until one day, I come to know the Lord Jesus Christ. And I begin to realize the value of the Bible. When I read my Bible, una pinagtawanan ko sarili ko. Sabi ko, naloko ako ng lola ko. Naloko din si lola. Grabing pinagagawa namin. Wala palang puntos yun. Lahat pala ng kailangan ko, ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko na pala kailangan dagdagan pa. Si Kristo na ang namatay sa lahat ng kasalanan ko. Hihingi lang ako ng tawad at tatanggapin ko siya bilang Panginoon. Diyos ko po, napakasimple lang pala. Pinahirapan ko pa sarili ko. Alam niyo po, nang tumanggap ako sa Panginoon, sabi ng lola ko, sama ka sa Baklaran, Hindi na po, lola. Naggalit sa akin. Pati ka na sumusunod sa akin, lali ka. Pwede ba ako magkwento sa'yo? Basahin mo to. Meron akong Bible na may cardinal sin. May pirma ni cardinal sin. Pag walang pirma ni cardinal sin, sabi ng lola ko,
Hindi sa Lord yan, sa demonyo yan. So nagganap ako ng Bible na may cardinal sin, okay? Binuksan ko sa kanya may cardinal sin. O yan. Basahin mo yan. Nung unti-unti ko siyang binabasa, sabi ng lola ko sa akin, oo nga, no. Alam mo, lola, hindi daw tayo maliligtas sa mabuting gawa, kundi sa ating pananampalataya at biyaya ng Diyos. Sabi niya, oo nga, no. Saan mo natutunan yan? Sabi ko, may nag-share sa akin. Shh! Baka marinig ka ng iba. Sabi sa akin ng lola ko, lahat ng tinuturo sa'yo ng friend mo, ha, pag uwi mo, turo mo sa akin. Sige po, lola. Lahat ng Bible study ko, sulat. Nagkataon ng topic, prodigal son. Sabi ko, alam mo, lola, ikaw yung prodigal, lola. Hindi ka na prodigal son, matanda ka na eh. Isa kang prodigal, lola. Alam niyo po, kinuwento ko sa kanya yung senior sa akin ng prodigal son. Sabi ko, kung babalik ka lang sa ating Panginoon, tatanggapin ka muli ng Panginoon. Alam niyo po, yung lola ko na born again, naging Christian. Tanong mo siya, ba't Quiapo? Pag niyayaya siya ng mga kaibigan niya, kamag-anak niya, Quiapo, sabi niya, ay naku, nagbabasa, lagi niya sinasabi, nagbabasa ba kayo ng Bible? Hindi. Bago niyo kayo magbasa muna kayo ng Bible. Yun ang sinasabi niya. Bago kayo magyaya sa akin, magbasa ka muna ng Bible. At pag niyayaya niyo kung wala sa Bible, hindi ako sama sa inyo. Nakita ko yung lola ko, dati ang alam niya, lola message. Ngayon, Bible message. Nabago yung utak ng lola ko. Lahat ng anak niya, ginaspelan niya lahat. Sabi niya, patawarin niyo ako. Mali-mali lahat ang tinuro ko sa inyo. Pero may panahon pa, habang malakas ako, itutuwid ko ang tinuro ko sa inyong mali. Ngayon, si Kristo ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating kanino man maliban sa ating Panginoong Hesus. Abay, sabi ko, si Lola naging preacher. Nag-preach na ho yan. At ang lola ko po, pag yun nag-devote, alam niyo mga Katoliko, pag naging devoted, talagang devoted eh. Ha? Grabe, hinawakan niya yung Bible. Natalo pa yung pastor namin pinupuntahan. Pag kinakausap niyo yung pastor, dagdagan mo yung bersikulo mo, kulang. Yung pastor namin napapahiya. Kasi yung pastor namin, pag nagpipreach yan, 2 verse, 3 verse, yung lola ko, memoryado yung mga bersikulo. Sisyaran pa yung pastor eh. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, sino sa inyo ginawa nyo ng final authority ng buhay mo, Bible? Taas yung kamay. Yung Bible na ang final authority mo. Taas yung kamay. Taas yung mabuti. Ha? That's good. Palakpakan natin yung mga nakakuha na. Okay. Meron pa ba dito ang final authority mo? Tao? It could be your lola. It could be your lolo. It could be your friends. Yung mga banat ng iba namin mga kaibigan nung araw. Alam mo, ako ay isang Katolikong kandado. Ako ay kung saan ako pinanganak, doon ako mamamatay. Sabi ko po, ako po'y Katoliko rin. Pero namamanhik po ako sa inyo. Ang Katoliko, dapat magbasa muli ng Bible. Ang dami na ho ngayon. Kailan niyo po ba si Father Archie Queriba? Yung sa Shalom, ano yung bisa ng TV? Katoliko ho yung pare. Pero ito yung kakaibang Katolikong pare. Siya po yung nagpipreach ng totoong gospel. Pag nakinig kayo sa kanya, naging kaibigan ko si Father Archie. Minsan pinagpipreach niya ako sa church niya. Biro mo, sabi sa akin, gusto mo magsutana? Sabi ko, ba't ako magsusutana? Hindi naman ako pare. Hindi, para magsuot ko lang ng kulay brown. Parang Franciscan ka din. Sabi ko, no. Alam mo, naniniwala po ako. Maraming Katoliko nabubuksan ng isipan sa salita ng Panginoon. Isa po kami, si Father Archie, nabuksan ng isipan na dapat sa ating Katolikong simbahan bumalik ang salita ng Diyos. Amen? Na huwag manaig yung mga tradisyon, paniniwala ng lolo at lola natin, pero bumalik ang pananampalataya sa buhay na salita ng ating Panginoon. Amen po ba? People are asking me, Pastor, are you still a Catholic? I'm still a Catholic. Hindi nga ako nagdagdag at nagbawas ng religion eh. When people are asking me, Pastor, anong Catholic mo? Sabi ko, I'm a Christian. I'm a Catholic. By birth, Catholic po ako kasama ng tatay ko, but now, I'm a Bible Christian. Bakit po? Kasi po, bumalik na po ako sa Biblia eh.
Ang dami pong mga... Okay. Sino dito yung ikaw ay katoliko? Taas yung kamay. Yung mga katoliko, dami nyo pala na puro pala kayo katoliko. So, naiintindihan nyo sinasabi ko. Ha? Di ba? Sabi ko, sa mga bahay ng katoliko, punta ka sa mga bahay ng katoliko, lahat may Bible. Nagbabasa? Hindi. Bakit? Si lola ko nga hindi nagbabasa pero katoliko. Di ba? Ganun, no? Si lolo ko, naku, maniwala. Yapak din yan pagdating ng mahal na araw. Ito, lolo ko, iba rin yan, nagpapasan yan. Diba? Nagpuprosesyon yan. Ayun nga lang, hindi nagbabasa ng Bible. No, so, dahil hindi ka nagbabasa ng Bible, baka iba yung natutunan mo. Baka yan ay tradisyon at walang masihan sa Bible. Therefore, baka madaya ka. Now, balik tayo. Itong mga naging Kristiyano, tingnan nyo to ha, nung sila'y naging Kristiyano, buksan nyo po yung verse 42 ulit. Tingnan nyo po ginagawa nila. Kasi Christian na. Tingnan nyo, kapag naniwala ka sa gospel, doon sa gospel content, tingnan mo, nagiging bahagi ka ngayon ng gospel community. Sino dito yung kasama sa cell? Yung cell group mo, gospel community. Pag sumasama ka dito pag Sunday, this is also our gospel community. May community ang mga gospel believer. Pagdating po ng verse 42, sabi po dito, ito yung mga gospel people. They devoted themselves to apostles' teaching. So pagka-Christian ka, dapat nakikinig ka ng apostles' teaching. Ano ba yung hindi lolo's teaching. Hindi lola's teaching, hindi somebody's teaching. Ano sabi ng Bible? It's the apostles' teaching. Paano mo malalaman yung apostles' teaching? Well, the Bible, the apostle written books like Matthew, Luke, Mark, and John. Matthew, Mark, Luke, and John. Tama? Apostle Paul has written the book of Acts, the Galatians, Ephesians, and Philippians, and the rest of the epistle. These are writings of the apostles. So, people should learn the Bible because the early believer, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Nagsasama sila. And to the breaking of bread and to prayer. Normal po nagpe-pray tayo. Verse 43. Tingnan niyo po ginagawa nila. Everyone, say the word, everyone. Isa po, lakas naman tayo. Everyone. Lahat po walang exempted. Hindi yung gusto mo lang. Lahat. Everyone, sabi ng Bible, lahat daw sila was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostle. Ang ibig po sabihin, kung sa ating panahon yan, nagsasama-sama tayo at tayo'y namamangha at the many wonders and signs na ginagawa ng ating mga leaders. Nagsasama-sama tayo dito, namamangha tayo kung paano ginagamit ng Panginoon yung mga cell leaders natin. Kasi ang gaganda ng ginagawa. You know what is the greatest miracles? May tanong ko sa inyo. Ano ang matinding miracles? Bulag na nakakita o masamang niligtas sa kanyang kasalanan? Ano matinding miracle? Alam niyo kung ako tatanungin niyo ako? Yung bulag na nakakita, yung pilay nakalakad, that's a miracle. Pero there's nothing beautiful than a sinner was saved by the grace of God. You know, the greatest miracle, when your life was redeemed by the blood of Jesus. We stand in awe, nakita natin yung mga tao, paano sila dating drug addict, dati silang masamang tao, dati silang pasaway sa magulang. Look at him. They were changed because they believed on the Son of God. The greatest miracle is the conversion of a soul from sinner into saints. The greatest miracle that you could ever experience when you were in darkness and then the Lord do miracles and bring you out of darkness into His marvelous light. The greatest miracles of your life is the day when you are in bondage of sin and then the Lord set you free. Now you gain freedom from kingdom of darkness to, that's the greatest miracle. Sino rito yung nakagapos, nakatinikala, hindi malaya, pero nung dumating si Kristo sa buhay mo, He break that chain of darkness in your life. Today, you are now free to glorify God. Taas yung kamay mga naging free at hindi na ngayon nasa bondage. Ang dami. Alam nyo, gusto ko sabihin sa tanghaling ito, you are my greatest miracle. Kayo po ang milagrong nakita ko. Kayo po ang pinakamatinding himalang ipinakita ng Diyos dito. Hallelujah. Yung mga bulag na nakakita, pilay na lumakad, yung mga may sakit na gumaling, ano po yung secondary
Miracle lang po yun. Pero ang pinakamading miracle, yung buhay ko po at buhay mo. Na dating nakalubog sa kasalanan, ngayon ay niligtas ng Panginoon. Today, I experience miracle through our Lord Jesus Christ. The Bible said, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. And then verse 44, ang sabi po dito, all the believers, can I have your word that? All the believers, come on. Noong araw po, lahat daw ng mananampalataya, all the believers were together and had everything in common. Ang lahat po daw ng mga gospel disciple, yung mga disciple ng Panginoon, they have everything in common. Ha? Punta ko lang dala yung 12. Kilala niyo ba yung 12 disciple? Ha? Si Matthew, sila John, sila Bartholomew, di ba? Lahat po ng 12 na yon, they have everything in common. They all die for the gospel. Isa lamang po ang hindi namatay. Namatay lamang po siya sa old age. Walang iba kundi si Apostle John. Si John inilagay po sa kumukulong langis. Nilubog po doon, hoping na mamamatay siya. Hindi ho namatay. It's a miracle. Matthew was stoned to death. Peter was crucified upside down. Majority of them were stoned to death. Others are beheaded. Others were crucified. But everyone died serving the Lord. Matindi yung 12 disciples. Yung leader nila, ganun ang commitment. Sabi ko, kung hindi totoo yung gospel, kung hindi totoo yung Jesus na ito, yung 12, malamang doon, 3 lang ang namatay para kay Jesus. Dahil yung baka yung hindi totoo, sabi, hindi naman talaga totoo eh. Gawa-gawa lang namin yon. Malamang hindi na. Pero po, dahil sa totoo si Kristo, totoo ang resurrection, every disciple of Jesus are willing to die. They become martyr for the sake of the gospel of the kingdom. Now listen. Bawat Kristiyanong Pilipino ngayon, ito yung nakakapagtaka. Bakit parang kulang tayo dito sa togetherness? Parang kulang tayo sa we had everything in common. Alam niyo po, ngayong Mayo at Hunyo, prayer po natin, magkaroon tayo ng tinatawag na full house. Hindi ko alam kung kayo'y kasama sa common o togetherness. Ibig sabihin po niyan, pag ang simbahan may plano, tulong-tulong tayo. All the believers. Amen po ba? Pag sinabi natin mag-invite tayo, mag-invite tayo. Pag sinabi natin maganda tayo ng mga new believers para sa pre-encounter, we will do it with commonness. All the believers were together and had everything in common. Ito yung matindi. Pagdating po ng verse 46 o 45. They what? They sold their property and possessions to give everyone who had in need. Alam niyo ba ng unang panahon, para makita niyo pa paano ito in-apply nung araw? Nung araw, nung wala pang Kristyanismo, ang prevailing religion nung araw, of course, paganism. Pag sinabi natin paganism, they worship sun. They worship moon. They worship God doon sa rock. They worship God doon sa mga woods. So meron silang mga Diyos-Diyosan sa bato, Diyos-Diyosan sa puno, at meron silang Diyos na buwan, Diyos na araw. They create their own God. And they call themselves believers of God. Suddenly, a new group who pronounced themselves the people of the way, disciple of Christ, they said they believe in one God. And that one God is the one who was sent by the Father. We call them Jesus. Alam mo tawag sa kanila? Dahil itong mga Christian, hindi sila sumasamba sa Diyos na bato, Diyos na kahoy, Diyos na buwan, Diyos ng araw. Hindi nila sinasamba. Tawag sa kanila, atheist. Nung araw kasi baliktad eh. Pag naniniwala ka sa bato, tawag sa'yo, believer. Kahit ang Diyos mo, bato, semento lang, araw, you are a believer of God. Eh pag hindi ka naniniwala sa Diyos ng bato, ng semento, bato ng araw, o Diyos ng araw, Diyos ng buwan, pag hindi ka naniniwala, tawag sa'yo, atheist. Kaya yung mga Christian ng araw, iba Diyos. Ang Diyos nila, hindi yung araw, hindi yung bato, hindi yung semento, hindi yung puno. Tawag sa kanila, atheist, kasi ang Diyos nila, hindi nakikita.
They call their God Jesus. Sabi ng mga tao, ito mga atheist na to, hindi naniniwala sa Diyos. Ang Christian daw hindi naniniwala sa Diyos. Kasi, yung Diyos nila, hindi katulad ng Diyos ng mga Christian. Do you believe that our God is totally different from others? Amen. Because the God we worship is Jesus, the one who died on the cross. That's our God. Sino sa inyo ang God nyo si Jesus? Taas yung kamay. Ha? Malinaw. O atheist ka. Bakit? Ba't di ka naniniwala sa Diyos na bato? Ba't di ka naniniwala? Sabi ng mga Christian, no, hindi po bato ang Diyos namin. Gumagalaw po yan, hindi siya estatwa. Bakit hindi po, no? Ay, hindi po, pag sinunog niya, ubuso yan. Yung Diyos ko, hindi niya masusunog. Talagang hindi ka naniniwala sa Diyos. Yeah, tawag sa kanila atheist. But suddenly, we were shocked. Nagigit sila sa mga atheist na to, sa mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit? The same Christian na sinasabi nilang walang Diyos, nagtaka sila. These people are helping the poor. Yung mga naniniwala sa Diyos, ano Diyos nila? Bato, simento, puno, araw. Nagtaka sila. Ba't ito mga tao walang Diyos tumutulong sa poor? Alam niyo nangyari? Based on history, ang unang gumawa ng orphanage, mga Christian. Ang unang gumawa ng mga hospital, Christians. Ang unang gumawa ng school, Christians. Ang unang mga tumulong sa mga widow, Christians. Nagtaka sila ngayon. Bakit itong mga atheists na to, lahat ng pagtulong sa kapwa, ginagawa. That's why the Bible said, they even sold their property and possessions to give to anyone who had need. Kasi tinuruan sila eh. Huwag kayo mag-ipon ng yaman sa mundong ito. Yan ang turo ng Bible eh. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. That's why these believers in the past believe na sabi nila, kung may pera rin lang ako, itutulong ko na itutulong. Alam niyo po, lahat ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, pinanood ng mga Christians. Ang bait nila. Alam mo ginawa nila? Gumaya din sila. Patayo din tayong ospital. Naging gano'n sila. Patayo din tayong orphanage. Gano'n sila. Ang Kristiyano ang nagpauso ng good works, gawang mabubuti para sa kapwa. Ngayon, sa panahon natin, ginagawa pa ba natin yan? That's why, ang church ng Dulos for Christ, ito pong gawain pong ito. Ma-consider man po tayong atheist ng iba, pero meron tayong Diyos. At ang Diyos na yan ay pinagkakaisa tayo upang gumawa. Kaya, kayo mga Christian, pag nakakita kayo ng mga dapat tulungan, tutulungan nyo. Amen po ba? Amen. We easily gather our hearts together. Alam niyo po, nagkaroon po ng Yolanda. Na-bless ako sa mga taga-Dulos. Nag-contribute sila ng pambili ng tent. Ngayon po, nagpadala tayo ng yung mga churches sa Samar, tsaka sa Cebu. Nagpadala po tayo doon ng panggawa ng hollow blocks. Sabi ko, hindi ko kayo bibigyan ng hollow blocks. Ito, panggawa ng hollow blocks. So, kayo gumawa ng hollow blocks, mapagawa yung mga church building nyo para mag-isemento. Naku, tuwan-tuwa sila. Nagpadala din po tayo sa Samar ng mga paggawa ng hollow blocks. Sabi ko, wag ng kahoy, nagigiba ng mga bagyo eh. Semento na. So, imbis na magbigay ako ng hollow blocks, nagbigay tayo ng mga tagagawa ng hollow blocks. Yung machine po, binigyan natin sila ng machines, isa sa Cebu, tsaka isa doon sa tinatawag na Samar. We try to help, mga kapatid. We send more than almost 300 tents po doon sa mga... We help, nagdala tayo ng bigas, ng pagkain. Kasi Christian tayo. We can do anything we can so that we could give to anyone who had need. Yan po yung gospel community. Yan po ang ginagawa ng ating gospel community, mga kapatid. And then, ang sabi mo ng verse 46, balikan po natin. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and together with glad and sincere hearts. Makikita niyo po yung gospel community rito. Araw-araw daw nag-meet sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi yung totoo ang Kristyanismo tuwing linggo lang. No? Sino sa inyo nagse-cell group ng Wednesday? Sabi ng isang pastor, alam mo, ang hirap maging Christian sa inyo. Bakit? Pag Wednesday, may Wild Sons. May crossover sa Makati. Pag Thursday, may Wild Sons naman dun sa Recto. Mayroon namang crossover sa PBS. Pag Friday, meron namang Wild Sons ulit sa Recto. Sabi ko, ginagawa kasi namin yun ng 3 beses para yung mga yun. Hindi ko siya sabi, araw-araw umaten, at least mamili ka ng isa.
Sa young adult, pwede kang mamili sa Makati, sa PBS, tuwing Wednesday, or sa Thursday, meron din. Saturday, meron tayong J12 para sa mga bata na gawain, at higit sa lahat, para sa mga couples. Pag linggo, meron tayong 3 service dito. So, akala ng iba, araw-araw nabibigatan sila. Sabi ko, alam mo ba ang Bible? Sino ba nagturo sa'yo huwag araw-araw? Ito po ang linaw. Every day, they continue to meet together. Either in the temple, ito parang ganito, or they broke bread in their homes. May cell group sila. And ate together with glad and sincere hearts. Ba't ka nagtataka kung araw-araw? Yung pala, yung Christian life na natutunan niya, kay Lolo na naman. Paano si Lola? Si Lolo, tuwing linggo, alas 9 hanggang alas 11. When you become a Christian, you will serve the Lord 24 hours a day, 7 days a week. How many among you want to love the Lord so much every day, 24 hours, 7 days a week? Taas yung kamay yung 24/7 para kay Lord. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, hoy, 24/7 tayo para kay Lord. Pero hindi ko siya nasabi, huwag na kayo magtrabaho. Of course, magtatrabaho ka, 8 to 5, magtatrabaho ka eh. Pero doon sa mga tapos ka na trabaho mo, parang may time ka pa, sabi mo, Lord, gagamit. Imbis na maglakwat sa manood ng TV, gumimik, gagamitin ko yung oras ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Now, why? Listen to this. Kaya po natin ginagawa yon for one simple purpose. Because, ang sabi po dito sa verse 47, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 47, praising God and enjoying the favor of all the people. Again, sabi mo, and the Lord, sabi dyan, and the Lord added to their numbers, daily. Come on, say the word, daily. Dumadami sila araw-araw. Kasi ang Christian life nila, araw-araw. Nagsishare sila ng gospel, araw-araw. Nagdi-disciple sila, araw-araw. Kaya araw-araw, hindi linggo-linggo. Araw-araw, may nadadagdag. Those who were being saved. Alam niyo ang ibig po sabihin yan? Bakit araw may naliligtas? Meron po akong itatapusin sa pangatlo. Hindi lamang po tayo merong gospel content, hindi lang tayo merong gospel community. Ang gospel community ay merong tinatawag na gospel cause. Yan po ang katotohanan yan. Okay? We have the gospel cause. Nung nakita ko po ito, we realized, and I also realized, ito pong gospel cause, gusto ko mong magbigay ng isang statement. Pakinggan nyo itong mabuti. It's impossible to be a gospel disciple. It's impossible to be a gospel disciple and not participate in gospel causes. Hindi ka pwede maging gospel at hindi ka magpa-participate sa purpose ng gospel community. In the gospel, tinan niyo po ito, we see the gospel has been proclaimed. Pinipreach natin ang gospel. And then, a community of gospel people is formed. We call gospel community, or probably we call them disciple. Okay? All for the specific purpose, Great Commission. Baksan natin sandali ang Matthew 28, verse 19 and 20. And of course, that is for good of the world. Ano po sabi dito? Therefore, ito yung gospel cause. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the day. Alam niyo ibig sabihin ho niyan? Hindi na pa po nag-e-end yung age. Hindi pa po. Tuloy-tuloy po ang pag-preach ng gospel. Tuloy-tuloy po ang pag-proclaim ng gospel. At habang pinoproclaim ang gospel, nagpo-form tayo ng gospel community. At ang gospel community po na yan, meron po yung purpose. At ang purpose po niyan ay i-preach ang gospel ng ating Panginoon. We are all saved for a purpose. And that purpose must be planted in your mind. Meron kang purpose. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka kasama dito, may purpose. Amen? We have to be caught by this vision, the cause. Winning souls and making disciples is the cause of the Great Commission. Every
gospel community must have a purpose. And your purpose is to love God and to love people, to win souls and make disciple. Ang last passage po na gusto kong basahin na ito. Okay? Buksan niyo po sandali yung John chapter 17, starting 17 verse 20. Okay? Verse 20. Sabi po dito, my prayer is not for them alone. Tingnan niyo ha. I pray also for those who will believe in me through their message. Tingnan niyo. Pinagpe-pray, hindi niya lang daw pinagpe-pray yung kanyang 12 disciples, yung mga mananampalataya. Pero pinapanalangin niya daw, yung makikinig doon sa kanyang mga disciple ng kanilang mga message. Yung gospel po yun. That all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Ito po yung perfect illustration sa passage na yan, the relationship between the community and its cause. Amen? You cannot separate the gospel causes from our primary identity. Amen? As we come to understand the gospel, we become gospel fluent. Mga kapatid, nauunawa natin unti-unti. Bilang isang leader po ng church, we have the responsibility to equip our people to become primary planters of this gospel message. We begin to empower every one of you. We train you, we empower you. Because when you go to your proper places, whether you're working or student, you can plant the gospel message in all your respective areas. Responsibilidad po namin mga pastor at ng mga leaders ng simbahan na ito, na i-train kayo, equip kayo, na maging gospel fluent kayo, so that wherever you go without us, you can continue to plant the gospel in your campus, in the marketplace. Because that is our, we empower you, mga kapatid. The church and its disciples should continue to do that. Meron po akong recommendation sa inyo. As we equip you, as we train you, sulat niyo po itong 5 bagay ninyong gawin. Lahat kayo i-equip, lahat kayo i-train, but I want you to put these things in your mind. Equipping involves 5 things. Number 1, as we equip you, you have to see the harvest, number 1. You have to pray for the laborers, number 2. Number 3, you have to plant the gospel. And number 4, you have to make disciples. And then number 5, you have to form new gospel communities. Yan po yun. Titigan nyo muna sandali yan. Yan po ang trabaho ng bawat Kristiyano. Huwag nyo gawin yung mga ginagawa sa inyo ng mga lolo nyo. Pag Kristiyano ka, ito ginagawa mo araw-araw. Ano yung una? You have to see, okay, see the harvest. Tingnan nyo po, ang dami mga tao nangangailangan ng Panginoon. Nakikita mo dapat siya. Pangalawa, you need to pray for the laborers. Mag-pray po kayo na yung harvest ay ma-harvest natin. Number 3, we have to plant the gospel. Doon sa field na yon, we're gonna bring the gospel to them. And then number 4, lahat ng makakakilala, we will disciple them. And when they were discipled, we will begin we will have to form new gospel community. We call it cell group. And when we form this new gospel community, kakalat po yan, nakakalat hanggang sa mabago po yung ating bayan. And I tell you, the gospel community is geared toward to make this world a better world to live. Amen? I want this world to become a better world to live. It will only become a better world to live once the gospel is spread throughout the land. And that will be done not by religious people. But it will be done only by the gospel community who believe on the gospel. They have this cause and they are ready to go. Amen. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, I know the gospel content. Come on, sabi mo sa kanya, I know the gospel content. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, we should become part of the gospel community. Sabi mo sa kanya, come on, we should become part of the gospel community. And then sabi mo sa kanya,
we should believe on the gospel cause. Sino sa inyo naniniwala sa gospel content? Taas yung kamay. Good. Sino sa inyo nag-join na sa inyong gospel community? Purihin ang Diyos. Sino sa inyo sasama, magpa-participate sa gospel cause na pinapagawa sa atin ng Panginoon? You are the true church. Yan po ang totoong simbahan. It's not about the name, it's not about religion. It's about the news about Jesus, the proclamation of the gospel. And it's all about the changing life of these people and how they're ready to change the world. Amen? Manalangin tayo. Taas natin ating kanang kamay sa Panginoon. Lord, we pledge our allegiance to you as our Lord and Savior, Lord. We believe on the gospel, we proclaim and we pronounce it to every human being here on earth, Lord. And today, God, thank you for calling us to become part of the gospel community. Lord, we praise you for every cell leaders who lead every gospel community, Lord. And most of all, Father, today we declare and we pronounce that every gospel community will begin to believe on the gospel cause, Lord. That we are here, need to go and make disciples, Lord. Lord, help us to see the harvest is ready, Lord. Lord, help us to pray so that we could be courageous and bold enough to preach the gospel without fear. And we can say, I am not ashamed to preach the gospel. Woe unto me if I would not preach the gospel. Lord, let there be strong passion as we pray, that we could pray for more laborers, Lord. Father God, today, make us a people who are ready and willing to plant the good news wherever we go, Lord. Help us to plant the gospel. And as we plant the gospel, Lord, help us to form true disciples until we form a community. The gospel community is getting ready, Lord, for the cause. I-bless mo ang mga believers na narito ng gospel. Lord, pagpalain mo ang bawat gospel community narito at higit sa lahat, pagpalain mo yung purpose namin, Panginoon, na hindi kami titigil hanggat hindi nakakakilala ang bawat Pilipino dito sa aming bayan. Sa hapong ito, Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong banal na kasulatan. Ito po ang dalangin namin kay Jesus. Amen and Amen. Hallelujah.